So, okay, I'm safety rod again. So, pinutol lang natin yung isang topic kasi medyo haba yung oras natin. So, baka maumay kayo na manood o makinig. So, tips lang ulit para doon sa mga bago nating safety officer na nag-uumpisa na para makakuha sila ng mga tips paano gagawin, no? Yung topic natin, emergency preparedness, no? Paano na ngayon gagawin yung sa ano natin, sa area natin. So, pagko-composein mo yung emergency preparedness natin, sa response na tayo. So, dapat ma-identify natin, no? Ma-identify natin yung pinakamalapit na pwedeng mag-response sa atin. So, yung pinakamalapit na ospital, ano yung travel distance, no? Pinakamalapit na BFP, no? Ano yung travel distance, PNP, no? PNP kasi hindi naman lahat hindi naman lahat medical cases, no? Kasama dapat sa emergency preparedness ninyo kung may bomb threat, 'di ba? Halimbawa, may bomb threat doon sa inyong lugar pinagtatrabahuan. Dapat identify natin sino yung pinakamalapit na barangay, sino yung pinakamalapit na PNP, no? Dapat malaman natin 'yan. Communication, no? Kailangan ma-post natin sa communication na yan, ano yung mga numbers nila. So, pag na-identify na natin, ini-next natin yung location, no? Kung building area yung inyong pinagtatrabahuan, kung building, dapat per floor, no? Per floor, maglalagay kayo saan yung mga location ng mga fire extinguisher ninyo, no? Saan yung alarm system ninyo. So, hihingin natin yan sa engineer natin. Sasabihin natin, sir, kasi yung team namin, yung ERT team, bumubuo kami ng escape plan, no? Bumubuo kami ng escape plan. In case of emergency, makapag-evacuate ng maayos at alam ng mga manggagawa kung saan sila dadaan, no? Kung saan sila pupunta. Hingi tayo ng key plan o floor plan sa engineers natin. So, meron yan, mga engineers natin. Matutulungan tayo yan nila. So, pag nakapagbigay na, malolocate na natin. May lalagay na natin kung saan yung positioning ng mga fire extinguisher. May locate na natin saan yung fire exit, no? Malolocate na natin yung mga first aid kit natin, kung saan yung area. So, yun ang importansya na by floor makakapaglagay na tayo. Yung alarm system natin, may lalagay na natin. Ngayon, pag okay na, nailatag na lahat, may mga signage na tayo, meron na tayong number ng mga emergency response yung pwedeng mag-responde sa atin pagdating ng emergency, police, BFP, yung ambulansya. So, meron na lahat, nailagay na natin, na-post na natin. So, magkakaroon na kayo ng drill, no? Magkakaroon na kayo ng drill. So, may mga klase ng drill. So, may drill na announce drill, no? May drill na surprise drill. Siyempre, kailangan bilang isang safety officer, ikaw bago safety officer, ma-check mo, audit your own program, no? Audit your own program. Parang SPA, 'di ba? SPA, 'di ba? Audit your own program. 'Di ba? Kailangan yung program na ginawa natin from umpisa, nang binuo natin yung team dun sa project site natin hanggang sa magawa natin yung mga posting natin sa mga site, yung mga signages, no, yung mga pa-training natin sa mga manggagawa, sa mga ERT. So, kailangan ma-testing natin kung effective ba, makakapag-response ba ng ayos. So, kailangan magkaroon tayo ng drills, no? Hindi naman kailangan agad perfect yung drill. So, kaya nga kayo magdi-drill para makita ninyo kung ano pa yung mga kulang natin. Kulang ba tayo ng logistic? Kulang ba tayo ng preparation? Hindi nagkakagulo. So, dapat may checklist kayo, no? Dapat may checklist. Meron kayong drill checklist, no? May drill checklist kayo. Na pagdating ng
nagdi-drill kayo, nagdi-drill, so ilalagay nyo doon, checkan ninyo kung ano yung kulang, ano ba yung tama, no? Iayos nyo. Then magkakaroon kayo ng evaluation pagkatapos ng drill, no? Magkakaroon tayo ng cascading, ipapaliwanag natin sa mga manggagawa kung ano para saan yung drill, para makita nila na handa tayo ano man ang mangyaring insidente. At may paliwanag natin. At may paliwanag din natin na hindi lahat ng drills, no, hindi lahat ng scenario ng kailangan mag-evacuate, kasi hindi lahat kailangan evacuate. Halimbawa, kung emergency cases, no, emergency case, no, nadulas, nalaglag, no, or kung ano man na nangyari na accident, emergency cases, hinika, inatake. So may mga ganong scenario na hindi naman kailangan mag-evacuate, no, na kailangan lang i-cordon lang, i-block lang yung area na yon at i-treatment yung isang manggagawa. So para makita nila paano yung ginagawa, hindi lahat ng sa drill ninyo mapapakita niyo, hindi lahat ng drills kailangan may evacuation. So yan. So mapapractice ninyo, mapapractice natin bilang isang safety officer, makikita natin kung effective ba. So pag okay na, siguro okay na yung logistic ninyo, okay na yung training, sa yun, baka dumating sa time magkaroon kayo ng surprise drill. So yung surprise drill o yung unannounced drill, so dyan talaga makikita nyo, maglalagay talaga kayo ng biktima, makita nyo talaga na merong pero sa kanyo lang ipapaliwanag na surprise drill lang. So ipapaliwanag nyo na sa committee, ito yung nangyari. So yun. So kaya natin ginagawa yan, no, para lang makita natin na makakapag-response ba tayo in case na may emergency, no? Hindi yung pag magkaroon ng problema, magkaroon ng sunog, magkaroon ng lindol, pag hindi train yung mga manggagawa natin, baka dumami yung biktima natin, no? Baka mamaya magkaroon ng stampede, no? Dumami yung biktima natin kung saan sila dumaan, tumulay sa mga scaffolding. Yun yung mga iniiwasan natin. Tumakbo dito. So hindi handa yung manggagawa natin. So isa yan sa mga trabaho, isa yan sa mga safety officers duty na dapat natin sinasaayos sa site. So maswerte yung safety officer na pag dumating sa isang project site, no, na-hire ka, ikaw safety officer, bago ka, maswerte pag may may emergency preparedness na o may team na. So okay yun, wala yung problema. So susundan mo na lang, then i-update mo, no, i-update mo kung meron na dumating ka sa project site, may ERT team na. So hahanapin mo ngayon, ikaw bagong safety officer, yung mga pangalan na nakalista dito ay nandun pa ba, updated pa ba, nandun pa ba yung mga tao na yun. Kasi kung hindi na, ipopropose mo na naman yan sa committee. Pag nagkaroon ng committee meeting, sasabihin na naman natin, sir, ako po, bago po kong hire na safety officer, napansin ko lang po, base po sa sa site inspection ko, na yung ERT natin is hindi na updated. So i-update po natin. So bago na naman yon. So kung dumating ka, ikaw bagong safety officer, kailangan mo yan update. So yun lang. Mga kasama, sana may nakuha kayong mga tips, no? So ginagawa natin to para maturuan yung mga safety officer natin na nag-uumpisa pa lang. Ano ba talaga yung duty ng safety officer? So tulong-tulong naman yan. Hindi naman yan lahat na si safety officer lang, no? Sir, ang daming trabaho ni safety officer. So i-manage mo yung workload mo, no? Hindi naman lahat yan ikaw gagawa. So tingi ka ng tulong sa committee, paano yan gagawin. Kaya napaka-importante, no, sa halos lahat ng mga topics na ginagawa natin. So napaka-importante na dapat laging may committee, kasi doon yun na pagmi-meetingan, doon yun na pag-uusapan ano yung mga improvement doon sa project site natin. So bubuo kayo ng team, bubuo kayo ng emergency preparedness, malaking ambag ng committee dyan. So
hindi naman yung lahat na trabaho is safety officer, no? So, mabigat sa'yo yan kung ikaw lang lahat ng gagawa. So, tulong-tulong naman yan ng committee. So, sila magbibigay ng manpower. So, ipopropose mo lang, ito dapat yung trainings. So, ito yung mga duty and responsibilities. So, makakuha naman tayo niyan sa internet. Ano ba yung duty and responsibility ng firefighting, ganyan. So, para lang ma-discuss natin. So, then, ma-actual natin sa project site. So, muli, no? Maraming salamat. Sana may nakuha tayong konting kaalaman, tips, no? Sana may naitulong ako sa mga nag-uumpisa pa lang natin na safety officer. So, salamat. I'm Safety Rod. So, peace out.